Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Lulaglo. Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shout out sa aking kagroup. Nandyan si Tita Lydia, Jacqueline Dacosin, Ermangalo Mix Vlog, Hayats Mix Vlog, Hasa 26, Covers TV, Cell TV PH, at syempre ang iyong tagapagdaldal. At shout out din kay Jim Otele. Pakisupport po ang kanyang channel, Original Team Buboli. At syempre po, ang aking mga supporters dito sa Lulaglo at lalong-lalo na rin doon sa Atiglo. Itong mga walang sawa mag-support sa akin na mga Team Guwapa. Shout out sa inyong lahat. At ano ngayon ang ating tatalakayin? Itong nasa akin thumbnail na nandyan po si Kalingap Ido at nandyan din ang kanyang sasakyan. Dahil nga, itong mga taong hindi makamove on na nagre-react kami kay Beyonce at sumasagot lang naman kami sa mga paratang nila kay Beyonce kung ano-ano ang kanilang mga sinasabi na ganyan si Beyonce. Siyempre, itong mga sponsor noon na nasa kay Kalingap Ido pa ay nagagalit sila, binubulgar kung ano ang mga nakaraan. Dahil may nag-comment na si Kalingap Ido ay hindi daw nanghihingi sa mga sponsor. At may nabanggit din about nga sa sasakyan. Ngayon, may isang sponsor na pumasok sa live ni Hayats Mix Vlog. Walang iba kundi si Tita Lydia, dahil nga nasaktan siya doon sa sinabi ng isang supporters ni Kalingap Ido na hindi nang hihingi si Kalingap Ido at yung sasakyan ay sarili niya. Lumabas ngayon si Tita Lydia na wag mong sabihin, Adonis, na ang sasakyan wala akong ambag kay Ido. At bukod pa sa dyan sa sasakyan, may binibigay pa yan every month si Tita Lydia sa kay Kalingap Ido. Yun ang mahirap sa inyo, no? Lagi nyo kasali si Ido sa mga comment. Syempre sa ngayon na panahon, mainit. Kung ano ang inyong ibinabato kay Beyonce, binabato rin kay Kalingap Ido. Sa sobrang nyong pagmamalaki, dahil yun lagi ang nasa bukang bibig nyo, na si Kalingap Ido ay honest at ganon. Ngayon may lumalabas na sponsor. Hindi lang si Tita Lydia, si ER, at iba pa. Binubuking ang inyong idol dahil din yan sa mga pinaggagawa nyo. Diba? Hindi naman kayo pinapakialaman. At wala kayong alam, Idol nyo lang si Ido. At hindi nyo alam ang ginagawa nila sa likod ng kamera. Yun kasi ang alam nyo. Kapag ang isang charity vlogger may ipinapakita na mga project nila, ang akala kasi ninyo, yun po ay talagang galing sa kanila. Hindi po. May mga sponsor sila, hindi sila pupunta doon. Yes, nagbablog sila, ipinapakita nila dahil ang pinupoint nila, baka sakali mayroon makatulong dito sa pinapakita nilang vlog. Diba? Pag mayroon nang nag-i-sponsor, yun po ay ihahatid nila doon sa kanilang sa dapat bigyan ng sponsor. Diba? Pero sa dami ng sponsor, dapat isa-isahin ang nagbigay. Diba? Dapat isa-isahin ang nagbigay dahil ang isang sponsor naghihintay kung saan dyan ang bigay niya.
Dahil yung pinupuntahan, nagbigay si ganito, nagbigay si ganito, nagbigay si ganito. Tapos sasabihin lang, salamat dyan sa sponsor na nagbigay. Eh, hindi natin alam. 4 pala ang nagbigay. 5 pala ang nagbigay. Kaya tumahimik kayo. Ha? Dahil ririsbakan, ang maririsbakan dito, si Ido. Dahil, yun naman ang pinag-umpisahan ng kaguluhan. Yung love team nila. Lagi nyo isinasali si Ido. Diba? Kung talagang mahal nyo si Ido, protektahan nyo. Huwag nyong isali-sali dahil si Ido naman ay sa ngayon, sinasaway naman niya na wag na lang pakialaman si Beyonce. Pero kayo, hindi kayo nananahimik. Ang gusto nyo, lagi nyo pahiyain, lagi nyo pagsabihan si Beyonce na hindi karapat-dapat kay Kalingap Ido dahil nga ay galing sa wala. Yun ang laging bukang bibig nyo. Mabuti na lang, hindi napunta si Kalingap Ido dito sa babae dahil ganito ang ugali. Ano ang nakikita nyo sa ugali ni Ido? Anong nakikita nyo? Ako may nakikita ako? Dahil may nakikita. Kayo nagbubuta-butahan kayo dahil idol nyo. Diba? Nagbubuta-butahan kayo. Ako, may nakikita ako. Ha? May nakikita. Sa mga live pa lang niya, kitang-kita ko na. Kung paano siya magtrato sa kanyang viewer. At paano rin siya magtrato dito kay Beyonce. Huwag kayo magtanga-tangahan dahil doon pa lang sa interview ni Kuya Bal, di ba? Wala siyang samod. Dahil sinusuyo siya ni Kuya Bal, napuntahan doon, sinusuyo nung Alan, na doon sa ng Boom Radio. Diba? Kaya huwag kayong magbuta-butahan. Kapag ang reactor ni Beyonce, hindi reactor has in kami ay hindi naman kami reactor ni Beyonce. Kami ay konsiderasyon ito na inaano namin si Beyonce. Pinagtatanggol namin si Beyonce. Pero hindi ibig sabihin na reactor kami ni Beyonce. Konsiderasyon ito namin na sa kanya. Tanggol. Konsiderasyon ito namin. Dahil awang-awa na kami sa pinaggagawa ninyo. 'Di ba? Kaya ngayon, kung pumasok kayo sa live to my live, huwag kayong magko-comment ng ganun. Na lagi nyo ipinapamukha na wala si Beyonce at hindi bagay kay Kalingap Ido dahil si Kalingap Ido ay isang milyonaryo na hindi karapat dapat umibig sa babae na tulad lang kay Beyonce na walang utang na loob. 'Di ba? Yun lagi ang ipinapamukha nyo. Walang utang na loob, lagi ang pinapamukha nyo. 'Di ba? Ano naman din si Ido? Hindi nyo alam? Ako lang ito si Tita Lydia, umalis na yan kay Kalingap Ido. Ako lang ang nagsabi kay Tita Lydia, balikan natin, Tita Lydia, si Kalingap Ido. Dahil bakit? Ano ang pinagtampuhan ni Tita Lydia sa kanya? Inalipusta si Tita Lydia nung Gina Pablo. Pero sino ang kinampihan ni Ido? Yung Gina Pablo. Dahil naniwala siya na siya ang magiging beneficiary sa kanyang sa US. Retirement ba yan? Kung hindi ba naman pinagluloko si Ido? Bakit siya tawag nito, siya dito ang magiging mag-aangkin ng beneficiary na hindi naman niya kaano-ano si Kalingap Ido. Naniwala si Kalingap Ido. Dahil nga, nung panahon na yon ay
sponsor pa niya. Si Tita Lydia, nasa kanya din, pero buwan-buwan, hindi man lang niya pinagtanggol si Tita Lydia. Nagtampo si Tita Lydia, hindi man lang niya tinawagan. Na samantala, lagi man siya nag-good morning. Dahil nga, doon na siya kumampi kay Gina. Pero si Tita Lydia, umalis ng walang ingay. Ha? Hindi nagsalita ni Kunting. Hindi yan nagsalita. Ha? Hindi siya nagsalita. Ngayon lang yan siya nagko-comment dahil nabubuisit na siya dito sa mga basher ni Beyonce. Ha? Ngayon, ano ang ginawa ng pinagtanggol ni Ido? Iniwan niya sa ere si Tita Lydia. Ano ang tawag nito? Ang ginawa ni Gina Pablo kay Ido. Diba? Doon kay Erika, nagmi-message kung ano-ano ang sinasabi ni Gina Pablo kay Ido. Kisyo, budol kung ano-ano dahil iniwan din siya ni Gina Pablo sa ere. Ayun na ang isipin natin. Dahil ang panahon ay wither lang. Huwag tayo kampante dahil ang akala nyo ngayon, noon, sa sobrang dami ng nanonood sa inyo, dahil sikat kayo, dahil sa love team, palipad, ang akala nyo siguro may forever. Sabi ko sa inyo, walang forever na sponsor. Kung mayroon man sila maibigay, panghawakan mabuti at huwag magyabang. Dahil yon bigay nila galing sa puso. Mawala man sila sa atin, mayroon tayong alaala na itong bagay na ito galing sa sponsor. Kaya huwag tayo magmalaki. Huwag tayo magmalaki sa sponsor. Huwag natin sila pakialaman kung hindi ka man lang pinapakialaman. Pero kung pakialaman ka, pwede naman tayo din magsalita. Sila lang ba? Diba? Yun kasi ang ninyo. Hindi nyo alam, porket ng isang charity vlogger may binibili, yun ay sa sariling pera nila. Yun ang mahirap. Inaitsipwera ang sponsor dahil aangkinin galing sa kanila itong pera na binibili nila. Katulad dyan, may nakita rin ako sa vlog ni Joy. Mamaya tatalakayin din natin. Parang hindi ko rin nagustuhan ang sinabi ni Joy doon sa pag-shoutout niya sa bahay niya. Pero tatalakayin natin yan para maramdaman din nila. Maramdaman din nila itong mga natutulungan. Maramdaman. Yan ang mahirap sa inyo. Kaya, ngayon, na nagsisilabasan ang mga sponsor at ibinubulgar ang idol ninyo. Ano ngayon ang masasabi nyo? Dahil si Kalingap Ido noon, may basher man, kunti lang, at nandito kami na nagtatanggol. Alang-alang, sa namin sa kanya, dahil idol din namin siya sa pagpap-charity. Pero na-disappoint ako. Nitong nangyari. Na-disappoint ako. Dahil hindi siya marunong magdala. Hindi siya marunong magdala sa kanyang kapartner sa love team. Diba? Kung marunong siya magdala, tapos ngayon, mag-iisip siya. Mag-iisip siya na ganon, mag-iisip siya na ang kalingap, maingay na. Saan ba galing ng ingay? Sa'yo.
Kaya ayan, hanggang dito na lang. See you next live and upload. God bless sa ating lahat.